po, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you Lord at nandito na naman po muli ako upang makapagbahagi ako sa inyo ng panibagong recipe. Sa araw pong ito, tayo gagawa ng kutsinta. But before anything else, I'd like to greet all my viewers, my subscribers. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aking mga episodes. Anyway, we'll start off with our kutsinta. A regular kutsinta na paborito po ng lahat. Ngayon, ito po ang aking mga ingredients na inyong gagamitin. At the end of this episode, you will see all the ingredients na gagamitin ko. First, we need 15 cups of water, just regular tap water. 5 cups of all-purpose flour. 6.5 cups of dark brown sugar. 3, ito po tapioca. Ito po yung brand na ginagamit ko. So, I need 3.5 cups of tapioca. Ito ang lye water na ginagamit ko. So, I need 4.5 tablespoon. And 1 packet po ng atsuete ni Mama Sita. Any atsuete will do as well. So, I need 1 packet. Okay, so pag-ahaluin lang naman lahat ito and then i-stir natin, i-strain natin. Let me show you how we start doing this, okay? First, let me put my 5 cups of all-purpose flour. Walang in order ito. You can just put everything and toss everything in one. 3.5 cups of tapioca flour. 6.5 cups of dark brown sugar. It has to be dark brown po, ano? And 1 sachet packet of Mama Sita. Napakadali po ng recipe to. Napakaganda rin i-gamitin sa mga handaan ninyo. At lalo na kung may mga gatherings kayo sa mga special occasions. This is a perfect dessert for everyone. So, haluin lang po muna natin lahat ng ating ingredients. Don't worry, i-strain natin ito. Kaya magiging smooth ang ating batter mixture ng kutsinta. Ayan. Ngayon, ibubuhos na natin ang 15 cups of water. Hindi naman kailangan gradually. You can just pour the whole thing out. Marami pong magagawa sa mixture na to. More or less, 150 kutsinta on a small muffin. Ang luto po nito ay steam lang. So, haluin lang po natin maigi. Ano? Hanggang sa ma-dissolve lahat po yung ating mga powder. Makikita nyo may mga buo-buo pa. Just keep whisking hanggang sa matunaw po ito. Kung hindi man, still not to worry. Ngayon, ilalagay naman natin ang ating 4.5 tablespoon na lye water. Huwag sosobra kasi papait po ang inyong kutsinta. Sundin lang nyo ang aking mga ingredients and measurements, hindi kayo masisira. Keep stirring. Ayan. Siguro iniisip nyo, paano kaya ito mabubuo? Napaka-liquid. It will happen. Ayan. Then after that, i-strain po natin siya.
Pakita ko sa inyo. Looks like kasya na siya sa isang lagayan na to. May natira, it's okay. All you have to do is scrape nyo lang po. At isama pa rin kasi kailangan. Ayan. Yan, tapos na yan. Haluin nyo lang hanggang sa matunaw pa yung mga natitira. Yan. Okay na yan. Kaya rin natin siya ini-strain, not just because hindi na-dissolve yung mga powder mixture natin, yung flour or cornstarch. It's the sugar. Sometimes kasi yung dark brown sugar may mga buo-buo na kristal na asukal, and we don't want that to be included sa ating kutsinta. Alright. Ayan, tapos na. So next, ang gagawin po natin, ilalagay natin to sa mga containers. And I will show you when I come back. Ayan. So na-mix na po natin lahat dito, no? So anyway, nilagay ko sa isang container para ibubuhos ko sa mga mini muffin pan. Kahapon, nung nagluto ako ng mga puto, ang ginamit ko yung pula na individual cups. Pero this time, I preferred using this kasi ganun din, pwede silang pagpatungin dito dahil hindi sila umaalsa. So, sa isang lutuan, pwede kong pagpatungin ng 3 or I think 4. I'll show you. So, for the meantime, since na-mix na, just one tip, kasi liquid to, minsan, lalo may flour to at may tapioca. Pagka it sits still like this, ang tendency na pupunta lahat sa baba ang mga flour. Yung mga residue, nagkakaroon ng residue. So, just keep stirring it. Ibubuhos na ngayon natin to dito sa mga pan, and then I'll show you pag-steam natin. Okay? I'll be back. Alright. Nailagay natin sa mga muffin pan. Ngayon, ilalagay natin sa steamer basket at pagkatapos, i-steam po natin. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, pwede silang pagpatungin dahil po, itong mga to hindi umaalsa. So, pagpapatungin ko po ito para makita ninyo na okay lang silang magpatong-patong. Pag nakikita po ninyo, ang pagpatong ko halang sa bawat isa, hindi ho pare-parehong. So, it's criss-cross, parang ganon, no? Para lang hindi lumubog ang ating kutsinta. Ayan, inayos ko lang. So, yan, nakita po ninyo. Ngayon, pwede ko pang lagyan ng isa. So, nakita po ninyo, 4 po yan na magkakapatong. At tatakpan ko po yan at iluluto sa steamer. I'll be back and I will show you kung paano ko siya ilalagay sa steamer hanggang sa mag-steam to. Okay? Ayan, so nailagay na po natin sa mga lianera nila, sa muffin pan. At tulad ng sabi ko, pinagpatong-patong ko, 4 yan. Kailangan, ang tip dyan para maganda ang luto ng inyong kutsinta or puto, mapaano man, laging mataas ang steam. Ibig sabihin, huwag niyong hihinaan ang apoy. Laging nasa mataas ang apoy para ang steam mas malakas. Okay? So ngayon, malapit na mag-steam ang ating tubig. Mag-boil, I meant. Once nag-boil na po ito, ipapasok po natin ang ating, ayan, ano na siya. Nag-steam na, nagbo-boil na. Alright. So, lalagay po natin ngayon ang ating mga kutsinta sa kumukulong tubig. Dahan-dahan lang kasi mainit po ang steam na to. Ayan. So, nakikita nyo medyo lumampas. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi ang takip natin, hollow naman. So, pwedeng matakpan ang ating mga kutsinta. Okay.
Ito po ito timer natin for 13 to 15 minutes maluluto ito. Nilagay ko ang timer ng 15 minutes. Pero at 13 minutes, titingnan ko pagluto na, and then I'll come back and I'll show you kung paano natin iluluto ang iba pa. Okay? Start natin ang timer. Lagay lang po natin dito ang ating timer para nakikita ninyo. Ay! Okay, dito ko na lang po ilalagay. Okay? So, I'll be back. Okay? Okay. Balik po tayo ulit sa pagluto ng kutsinta. Ayan, narinig nyo. Exactly 15 minutes. So, tingnan po natin ang ating lutong kutsinta. Ayan. Ang ganda, di po ba? Ngayon, palalamigin lang po natin ito. At pagkatapos, ipapakita ko sa inyo ang pagtanggal nito sa mga lyanera. And then, yung presentation. Okay? So, I'll be back. Ayan. Kung makikita po ninyo, ito po yung ating mga ginawang in-steam na kutsinta. Mapapansin nyo, magkakaroon ng konting yung tubig, hindi natin maiiwasan talaga kahit bamboo steamer gamit ko. How much more kung metal ang ginamit nyo. Nagkaroon ng tubig, okay lang yun. Huwag kayong mabahala. All you have to do is itapon nyo lang. Hindi mawawala ang inyong kutsinta. Ngayon, napalamig na natin to. Ang nagawa ko ay 8 pan na ganito. However, meron pa rin natirang kalahating mixture, which I will cook later on. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong magiging resulta. Ito po ang ating kutsinta. Ang ganda, ano po? So, tanggalin lang natin at iayos ng maganda sa isang platter. Ayan. Ayan. So, ayusin ko po lahat ito sa isang platter. Tapos, I'll show you the finished product in a bit. Okay? Ayan. Nakita po ninyo kung gaano kaganda ang ating kutsinta. At napakasarap po nito. Maniwala kayo sa akin. Ang original na kutsinta, naglalagay tayo ng niyog. Nag-grated na niyog, ano? Pero yung mga iba ngayon, marami ng iba-ibang klaseng topping silang nilalagay. Meron silang nilalagay na parang caramel, ano? Pero this time, we'll just do the typical authentic kutsinta with the niyog. So, kailangan matikman natin kung gaano to kasarap, no? Kuya Bong, sorry wala ka rito. Para sa'yo to. Ako mong titikim ngayon sa'yo. Believe me, hindi dahil niluto ko to. Napakakunat po ng kutsinta. Napakasarap. Tama-tama lang po ang tamis. Hindi. Tama-tama lang ang tamis. At napakakunat, napakasarap. Sundin nyo lang ang step-by-step na paggawa ko, hindi kayo masisira. Again, huwag kayong mabahala kung sa steamer makikita nyo may konting tubig ang inyong kutsinta na nasa pan. Okay lang yon. Itapon nyo lang. Hindi matatapon ang inyong kutsinta. Anyway, maraming salamat. Thank you, Lord, sa muling pagkikita natin. Just comment. Say your comment kung anong gusto nyong iluto ko sa susunod. And Kuya Bong, next time, mag-cook off ulit tayo. Maraming salamat po sa inyo. Dakala salamat sa inyong lahat, sa mga viewers, sa mga subscribers ko. And naway huwag kayong manawa at patuloy ninyong panoorin ang mga susunod ko pang episode. To God be the glory. Thank you, Lord. Salamat po hanggang sa muli.